Mga minamahal kong taga-subaybay, alam kong sanay kayo sa mga kwentong puno ng multo, patatakutan, mga nilalang mula sa kabilang mundo, mga katang-isip lang na pampakilig sa gabi. Pero ngayon, iba. Hindi ito kwento ng iba, hindi ito katang-isip. Ito ang aking sariling karanasan, isang lihim na matagal kong itinago. Isang gabing hindi ko malilimutan kahit anong gawin ko. Kaya kung handa na kayo, sama-sama tayong babalik sa nakaraan, sa baring tahimik, sa kurtinang iyon, at sa mga matang pula na hanggang ngayon hindi pa rin nawawala. Mag-ingat kayo, baka may makarinig. Hindi ako madaling maniwala sa kababalaghan. Hindi ako yung tipo ng bata na natatakot sa dilim o sa multo. Pero yung gabing yun, iba yun. Hindi ko makakalimutan kasi doon ko unang nakita ang mga mata. Mga matang pula, mga matang nakasilip sa likod ng kurtina. Hanggang ngayon, tuwing umuuga ang kurtina, bumabalik ang takot na iyon. Mga matang hindi ko malilimutan. Lumaki ako sa isang liblib na baryo sa tabi ng ilog. Tahimik, payapa. Alam mo yung tipong kilala mo lahat ng tao sa paligid mo? Ganun kami. Ako si Carlos at kasama kong ate kong si Lucia. Si Lucia ang ate kong laging nagsasabing, "Huwag kang matakot, Carlos." Pero pagkatapos ng gabing iyon, siya mismo ang natakot. Araw namin umiikot sa panghuhuli ng hipon, paghabol ng tutubi, at panonood ng Betamax sa bahay ng mga Tepan tuwing gabi. Pero sa kabila ng lahat ng yon, may mga kwento. Lagi namang may kwento, di ba? Yung balete sa kanto raw tinirhan ng duwende, yung bato sa ilog buntod na engkanto. Pero ang pinakakaiba sa lahat, si Lolo Itong. Tahimik lang siya, madalas nakaupo sa gilid ng ilog, parang may hinihintay. Isang gabi, habang naghuhugas ako ng pinggan sa labas ng bahay, may narinig akong huni, mahinang tinig, parang tinatawag ako. "Lucia? Ikaw ba yan?" Walang sagot. Pero yung kurtina sa likod bahay, gumalaw. At doon ko unang nakita ang mga mata. Dalawa. Pula. Parang may apoy sa loob. Hindi ako makagalaw. Para akong napakop. Hanggang sa sigawan ako ni nanay, "Carlos! Anong ginagawa mo dyan?" Nang lingunin ko ulit ang yung kurtina, wala na yung mga mata. Pero yung kaba, hindi nawala. Simula nun parang may nagbago. Di na ganun kalinaw ang hangin sa umaga. Di na ganun kasaya ang mga laro namin. Si Lucia, palaging nagigising sa gitna ng gabi. Ako naman, lagi kong naririnig yung huni. Yung parang tinig na pabulong. Parang tawag. Isang gabi, may natagpuan akong hukay sa tabi ng punong akasya. Malalim, parang sinadya. At sa gilid, mga bakas ng paa. Malalaki, mabibigat, pero hindi pang tao, hindi rin pang hayop. "Tay, tingnan niyo po to," sabi ko. Pero sagot ni nanay, "Ay, naghalang yan." Hindi ako naniwala. Kasi doon ko nakita ulit ang mga matang pula, nakasilip, mula sa ilalim ng bahay.
naming bata sa kabilang purok. May benda ang braso niya, maputla at tahimik. "May nakita ako," sabi niya. "Malaki, balahibo, kumakain ng lupa, at may mga matang pula, tulad ng sa iyo." Hindi raw niya alam kung hayop o tao, basta buhay yun. Ako man, hindi ko rin alam kung ano ang paniniwalaan ko, basta sigurado ako, hindi ako nag-iisa sa nakikita ko. Isang araw, kinausap ako ni Lolo Itong. Hindi siya madaldal, pero nung araw na yun, para siyang may gustong ipagtapat. "Carlos, huwag kang lalapit sa punong yun," sabay turo sa akasya. "May nagbabantay diyan." "Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo?" tanong ko. Ngumisi siya, parang hindi tao ang ngiting iyon. Pagkatapos nun, hindi na namin siya nakita. Akala ng mga tao lumipat lang, pero may isang kaming kapitbahay na nagsabing nakita niya raw si Lolo. Kinausap ang punong akasya ilang araw bago siya mawala. Dumating ang bagyo. Mapaw ang ilog. Lumitas ang ilang sinabi namin, pero kami, nanatili kami. Walang kuryente sa gabi na yun. Tanging kandila ang ilaw namin sa loob ng bahay. Sa kalagitnaan ng ulan, may narinig akong kumakatok. "Carlos, huwag mong bubuksan," sigaw ni tatay. Pero tinignan ko sa bintana at nandoon siya, ang nilalang, basang-basa ang balahibo, mabigat ang hininga, namumula ang mga mata, at yung bibig niya puno ng putik. "Uuwi ako," aniya. May halong uhog, bulok na lupa ang boses. Nabitawan ko ang kandila, saka ako sumigaw. Naalala ko ang dasal na tinuro ni Aling Rosario. Sinabi ko ang asin at bigla siyang umalulong. Isang ungol na parang galing sa ilalim ng lupa, tapos nawala siya. Kinabukasan, wala na si Lolo Itong. Pero sa punong akasya may nakasabit na basang panyo, kulay pula, at sa paligid ng punong yun, basag ang lupa. Para bang may gumapang palabas. Nagsimulang malingasaw ang amoy ng panis na karne tuwing gabi. Si Lucia, di na nagsasalita. Nakaupo lang sa kama, nakatitig sa kortina. "Nakikita ko sila," bulong niya minsan. "Marami sila, di lang isa, at may kasama sila." Nagpunta ako kay Aling Rosario. "May sumpa ang lugar na yan," pagdidiin niya. "Mga nilalang mula sa pagitan ng lupa at impyerno. Hindi sila namatay, hindi rin buhay, at gutom sila palagi." "Ang mga pulang mata?" tanong ko. Tumango siya. "Hindi sila nananakot lang. Naghahanap sila ng kasalo." Gabing-gabi na nun, wala kaming kuryente. Si tatay nasa bayan. Ako at si Lucia lang. May tunog mula sa ilalim ng bahay, para bang kinakalmot ang sahig. Sumilip ako sa kortina. Doon ko sila nakita. Tatlong pares ng mata, pula, nagniningas. "Lucia, takpan mo ang mga mata mo," sabi ko. Pero hindi siya kumilos. Tumayo siya, para bang hinihila ng kung anong puwersa. Lumapit siya sa kortina. Sumigaw siya nang wala sa sarili. Isang tinig na boses ng matanda, malalim at puno ng galit. "Akin ka na." Pilit ko siyang hinihila palayo. Binuksan ko ang pinto para tumakbo kami, pero sa labas nakapaligid na sila. Mga nilalang na nakayuko, babalahibo, namumula ang mata,
At sa gitna nila, si Lolo itong, pero iba na siya. Nakangiti, mapurol ang mga mata. Tara na, Carlos. Dito ka na sa amin. Sinaboy ko ulit ang asin. Itinapon ang langis na banal. Nagdasal ako ng mabilis kahit nauutal. Sumigaw si Lucia. Isinara ko ang pinto, pinako, tinabunan. Umiyak ako buong gabi. Umaga na. Nawala na ang ulan. Nawala rin ang mga nilalang. Si Lucia, dinala namin sa Maynila. Hindi na siya muling nagsalita. Hanggang ngayon, tahimik lang siya pero sa gabi, nakatitig sa kortina. Oh, hindi ako bumalik sa baryo. Pero kahit saan ako mapunta, minsan nararamdaman ko pa rin may nakatingin. At sa bawat lugar na tinitirhan ko, hindi nawawala ang kortina. At sa dilim, kapag wala nang nakikinig, sinasambit ko ang pangalan ni Lucia. Baka sakaling sagutin niya ako. Pero ang sumagot, hindi siya. Andito sila. Tahimik na naghihintay. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ito sa mga kaibigan mong mahilig sa kababalaghan. I-like mo rin ang iba pa naming mga video at abangan ang susunod nating kwento ng lagim. At bago ka matulog, isang paalala lang. Siguraduhing nakasara ang kortina dahil minsan andyan sila. Tahimik lang silang nakasilip.